Si Kristo'y laang magtiis, ng tagumpay ay nakamit, at sumaatin ang langit. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati. Ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil siya'y pinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo. Nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, 3 araw o 2 araw bago po ang pag-akyat ni Jesus sa langit. At muli, sinasabi niya sa kanyang mga alagad kung ano ang kanilang dapat na asahan. Yung kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. Sa mga susunod na araw o sa mga susunod na tagpo sa ating Ebanghelyo, sadyang matindi. Kung maalala ninyo ang kwento ng Biyernes Santo, napakatinding paghihirap. Talagang ang mga alagad ay matatakot din at dahil nga sa takot nila, sila ay nagsipagtago, nagsipagtakas at dahil doon, labis yung kanilang pagsisisi o kalungkutan na naramdaman. Pero pagkatapos noon, yung pagkabuhay ay nagdulot naman sa kanila ng iba yung kagalakan. Kaya nga muli, ito ay pinapaalala pa rin sa atin magpasahanggang ngayon. Ang buhay ay hindi laging kalungkutan. Ulitin ko po, Ang buhay ay hindi laging kalungkutan. Mayroon ding kaginhawahan. So, saan tayo nagkakaproblema? Gaya ng halimbawa ni binigay ni Kristo, sabi, katulad ng isang babaeng nanganganak o manganganak. I'm sure kayo po ng mga nanganak na, mga kababaihan, alam ninyo yung hirap, yung sakit. 9 na buwan nga, di ba? 9 na buwan, hindi ka makakatayo, hindi magiging normal, nag-aalala ka paano ka magbabanyo, pati pagkain mo, pati yung mood mo, pati emotion mo, affected. Pero ang sabi, di ba? Kayo na lang po mag-verify. Pag nakapanganak na, tapos. At nakakalimutan na yung paghihirap kasi mas nagtutuon ka doon sa kaligayahan na makita mo sa wakas
matapos ang 9 na buwan, yung sanggol na ipinanganak mo at labis, di ba? Minsan, naiiyak pa nga ang mga magulang, lalong-lalo na yung nanay na nagluwal sa kanya. Naiiyak pa yan. So, gaya ng sabi ko, ang buhay natin ay hindi laging paghihirap. Kaya sabi din ni Kristo, wag ninyong hahayaan na maagaw ito kanino man, kasi yung kagalakan ay nasa iyo, nasa loob mo. Wag mong hayaang nakawin ito o kunin ito nino man. So, ulitin ko ulit, saan nanggagaling ang ating kalungkutan? Tayo ang pumipili ng kalungkutan. Tayo ang pumipili na manatili at isipin lagi ang paghihirap na naranasan natin. Yun ang laging binabalik-balikan natin, yung paghihirap. Hindi yung natapos na yung paghihirap. Minsan, alam nyo, deserve din naman natin na magsaya. Deserve nyo rin, gusto nyo magpa-party kayo, magpapansit kayo. Pag natapos na yung problema. Napapansin ko lang din kasi, pag natapos na yung problema, wala tayong ginagawa. Pag natapos na yung problema, pag natapos na yung pagsubok, pilit nating ibinabalik o kung hindi man, hindi tayo umaalis sa epekto ng kahirapan o problemang naramdaman o naranasan natin. Tama ba? Yung pag nagkaroon ng problema, natapos na, diba, nagkautang, nabayaran mo na, anong ginagawa mo? Napapapansit ka ba? O nandoon ka naman sa panibagong paghihirap na naman. Hindi pa pwedeng time out? O time out muna, di ba? Sa laro nga, di ba? Time first. Pahinga muna. O. Kaya nga, yung mayroong lungkot, pero wag mong kakalimutan, mayroon ding saya. Piliin mo din magsaya. Wag laging yung, nauuwi tayo sa self-pity. Kawawa naman ako. Self-pity ang tawag doon. Sinabi bang wag kang magsaya? Sinabi bang wag kang bumili ng ice cream? Sinabi bang wag kang tumikim ng masarap na pagkain? Hindi naman. Kaya nga, sabi ulit ni Jesus, no? Matitigib kayo ng kalungkutan. Ina-acknowledge naman ni Jesus yan eh. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kaya meron kang dalawang choice. No? Malungkot o magsaya. So, alin dyan? Minsan yung pa-moment-moment natin lagi. Naku, wawa naman ako, may problema ako. Tapusin mo na yan kasi marami pa nakalinya. Pero pag natapos mo, pause muna, enjoy mo muna yung moment. Di ba? May moment naman yan. Kanya-kanya moment yan eh. Tapusin mo muna to. Pag natapos na to, pahinga, enjoy. And then, kung andyan na, harapin mo ulit. So, hindi laging kalungkutan. Mayroon din kaligayahan. Kaya, samantalahin mo ang mga pagkakataon na masaya at ibinibigay sa atin yung oras na dapat tayong maging masaya. Amen?